Ay, isa mapagpalang araw sa inyo, munting kaalaman nga pala. Nako, eto, sabik pumasok si Dick. 'Di ba? Parang ang bastos pakinggan, no? Pero eto pong si Dick Gordon po, ha? Sabik sa pagbabalik ni Remulla. Tila muling nabuhayan ng pag-asa itong si dating Senador Dick Gordon matapos italaga si Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng Pilipinas. Lalo't tiniyak ni Remulla na muli niyang sisilipin ang mga nakalimutang kaso ng katiwalian. Isipin mo yon, yung nakalimutan, muling ipapaalala sa atin. Pero yung itong hindi nakakalimutan, hindi na pinapaalala sa atin. Eh yun ang katumbas nito eh. Di ba yung pagbalik ng mga alaalan, mga nakaraan, yung mga nakalipas na, hindi naman natin sinasabing pabayaan na yung nakaraan. Kasi kung halimbawa may katiwalian naman sa nakaraan, no? Pero man lang, mas dapat unahin kayo nakaupo dito, kayo, kasi ganito yan eh, 3 taon na natitira. Ha? Kung ito, mapalitan si Sara halimbawa, sino mag-aasikaso ng kaso na to? Sino hahabol nito? Si Sara? Kung hindi mahabol ni Sara to sa pagkaupo niya, sisisihin niya si Sara? Sige nga. Oh, ang ibig sabihin po mga kababayan, ha, unahin nyo tong kaso dito. Bubuti pa yung nakaraang kaso, ahalongkatin nyo. Samantalang ito, hindi nyo unahin. Nagpo-post pa sila na uunahin daw, mananagot daw yung flood control kung sinong, oh, Diyos! Ilang buwan na, 3 buwan ang iniimbestigahan yan. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin, pag-aaralan nyo pa lang. Grabe naman yan, mas mabilis pa nag-aral yung clinically, yung pa nag-aaral ng mga gamot, di ba? Mas mabilis pa pag-aralan nyo kaysa dito eh. Di ba? Eto, tinuturo na ng pagkakataon, tinuturo na ng mga tao kung sino eh. Di ba? O ngayon, eto, sumingi to si Dick. Isa sa mga kasong umaasa si Gordon na nabubuksan ay ang Parmali. Ayun o, Parmali, scandal. Matagal na pong sinagot ni Senator Rodante Marcoleta yan. Di ba binutata ka na ni sinoplak ka na ni Senator Marcoleta? Balikan po natin mga nakaraan. Mamaya po magpe-play po tayo ng video mga nakaraan na para masariwa sa inyo kung ano ba talagang pinakaugat nito. No? At ipapakita ko rin sa inyo, etong si Dick, hindi talaga matahimik. Gustong-gusto talaga niyang umeksena, pumasok sa eksenang to. Oh, isa sa mga kasong umaasa si Gordon na mabuksan ay ang Parmali scandal. Bakit mo bubuksan yan? Hindi naman masama, sabi ko, kung may scandal dyan. Nga lang, ito dapat, halatang-halata ka, Sir Dick eh. Alam bakit? Kung yung pagbubukas mo para sa taong bayan, paramdam eh. Hindi ganyan ang eksena mo eh. Na wala pa dapat si Remulla, kung talaga malasakit ang puso mo may malasakit ang puso mo kung talaga sa taong bayan wala pa si Remulla, uma-action ka na tungkol dyan. Nilalakad mo na, hindi, hinintay mo talaga si Remulla eh. Ang alam mo tawag dyan para sa akin, Chorya, Sir Dick, paghihiganti. Parang si Trililing. Hindi na niya nanaisin na yung ginagawa niya para ba sa taong bayan to, makikinabang ba? Hindi. Nakakulong na yung tao, gigil-gigil pa siya. Ang gusto niya, paghihiganti. Yung puso niya, punong-puno ng sama ng loob at paghihiganti. Kaya hindi ka nanalo eh. Kahit mayor man lang dyan sa lugar mo eh. Di ba? Yung puso mo punong-puno ng paghihiganti. Di ba? Sa kapwa mo. Basahin ulit natin. Parmali scandal nung administrasyon si dating Pangulo Roa Duterte na umano'y sangkot sa pinakamalaking korupsyon sa gitna ng pandemya. Di ba? I am saying he Duterte was part and parcel of conspiracy to please see the country of at least 11 billion to 47 billion in the Parmali scandal. Pahayag ni Gordon sa isang panayam. Ito lang to, nakaraan lang to. Agahapon yata. Sa ilalim ni Gordon ang Senate Blue Ribbon Committee. Dati ay nakatuklas na umano'y overpriced medical supply na ibinenta sa gobyerno ng Parmali Pharmaceutical Corporation na may koneksyon kay dating Presidential Advisor Michael Yang sa malapit umunoy sa dating Pangulo. Ngayon, hakbang abala si Remulla. Sa bagong tungkulin tila umaasang muli si Gordon na mababalik sa spotlight ang Parmali case at ang pananagutan sa likod ng pananagutan nito sa likod nito. Biro mo gusto niya spotlight pa. Pag sinabing spotlight, yun talaga pinakamalinaw. Hindi sa gilid, madilim yon. Hindi sa kabilang gilid, madilim yon. Doon sa spotlight.
Ibig sabihin, tututukan, uunahin ba ito bago flood control? Di ho ba? Rimulya, kaya ka nilagay dyan. Gampanan mo trabaho mo. Etong flood control, mas dapat gampanan. Alam mo, ito sinasabi ko sa inyo ha. Etong mga... Bakit? Dumudugo po yun ako. Ayun. Etong mga ano po, etong mga kalaban po ni Duterte at kalaban ng mga nila, wala silang ibang pagkakataon, mga Pinklawan, mga dating galit si Duterte, wala silang pagkakataon, mga kababayan, na sila makapaghiganti sa Duterte kahit nakakulong na. Ang gagawin nila, hahanap silang tiyempo na may uupo sa gobyerno na lalaban sa mga Duterte. Nakita nila Tiriling at ito ni Dick. Uy, si Rimulya, galit yata to tila at kalaban to sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila, papasok sila sa eksena. O galit, parang ganito senaryo ko lang tsorya lang total naman galit ka kay Duterte, di ba? Ako rin galit ako Magsama na tayo para tayo maghiganti. Kasi nararamdaman namin paghihiganti ginagawa nila Hindi naman para sa taong bayan Di ba? Yun ang akin tsorya Ito pa. Sa ilalim ng Gordon, ngayon, habang abala si Rim, tapos na tayo dyan, matagal na pong sinagot ni Senator Rodante Marcoleta to. Etong sinopla ka na dito, di ba? Ito po sagot ni Senator Marcoleta. Nagtuos na tong dalawang tong, alam ko kahit nasa 1,000,000 pagdideklara na mayroong grants conspiracy, kung ang ebidensya ay hindi naman tumutukoy sa ganitong klaseng pananalita, wala rin yun. Kasi mga pagkakataong ito si Dick, hindi siya makamove on sa nangyari kay Pangulong Duterte. Hindi siya makamove on. Gusto niya isingit pa rin gawin spotlight to. Wala siyang pakialam. Yung mga tao magreklamo, wala siyang pakialam doon. Kasi kung may pakialam siya, hindi niya sasabihin ganito na gawing spotlight to Di ba? Kung total binalikan mo si Duterte, babalikan din natin ang sagot ni Senator Marcoleta. Total mahilig kayo magbalik, di ba? Ito, balik din to. Mga lumang video, buti nakalkal ko at nasave ko pa yung iba. Ito, painggan natin sagot, matagal na ni Senator Rodante Marcoleta. Ganito ang tugon ni House Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Sa ipinahayag ni Senator Gordon na batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ay merong umano'y grants conspiracy sa pagitan ng mga opisyal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation at ng Malacanang. Hindi na rin daw nakapagtataka na pilit na idinadawit ng Senado ang Malacanang noon partikular si Pangulong Rodrigo Duterte upang igiit ang umano'y sabuatan o grants conspiracy na binabanggit ni Senator Gordon. Madaling mag-akusa, ngunit ang pagpapatunay sa pamamagitan ng ebidensya ay may kailangan ayon pa kay Marcoleta. Iba yung mag-charge ka, iba yung mag-allege ka, na pinag-uusapan dito ay matibay na ebidensya, puro akusasyon. Puro ka lang pala akusasyon, sir. Yung mga luma mong patugtugin, gusto mo patugtugin ulit, wala lang nakikinig. Gusto mo pa maging spotlight at natuwa ka, gusto bumalik si Rimulya, pabakbaka mo si Duterte, minsan man ba narinig namin, sir, di ba Red Cross ka? Sana, sir, yung Red Cross, alam mo naman gampanin nun, di ba? Alam mo gampanin ng Red Cross, di ba? Sir, alam mo naman, itong flood control. Sir, hindi mo ba nasa bilang Red Cross ka dati, hindi mo ba naisip yung pagmamalasakit mo para dito sa mga nasalanta ng bagyo? Nasalanta ng mga binabaha dahil sa mga flood control na palpak? Mas uunahin mo ba yung damdamin mo kay Rodrigo Duterte? Sir, kasi kung para sa taong bayan niyang sinasabi mo, wala pa si Rimulya, dapat umaaksyon ka na. Di ba? Para sa taong bayan ka. Hindi Naghanap ka, para kang buitre. Para ka naghanap ka ng pagkakataon na may sumugod kayo Duterte. Doon ka papasok. Doon kayo eksena. Ganyang galawan ng mga Pinklawan Di ba? Mga Pinklawan, hindi mo alam kung saan susuot Hindi mo alam kung sino titirahin nila Naghanap sila ng pagkakataon na may tumira kay Pangulong Duterte. Kakampihan nila. Tamaan niya yung ginawa mo. Tama yan. Di ba yung sa rally, si Vice Ganda, salita? Todo bilog na bilog yung ulo ng mga kakamping Di ba? Madaling iba yung fearless forecast din. Marcoleta na hindi titigil ang Senate Blue Ribbon Committee sa paghahanap ng maididiin sa Administrasyon Duterte ukol sa ginawa nitong investigasyon sa Parmalee.
Matagal na palang sinagot yan ni Senator Rodante Marcoleta at ng iba pa. Diba? Wala palang ebidensya yan, sabi, oh. Oh, magcha-charge ka na iba't mga allege ka. Ang pinag-uusapan dito ay matibay na ebidensya. Puro akusasyon. Oh. Diba? Oh, alam mo ba't na ganito si Dick? Ha? Balikan natin yung dating video ni Pangulong Duterte. Ha? Ito po bilang pagbabalik lang to para kasi iba kasi baka magulat yung iba rito na hindi alam tong kwento kung bakit ganito si Dick Hindi alam ng iba, bakit nga ba naaasar to si Dick? Kakampihan ng Pink? Hindi. May dahilan kung ba't naaasar si Dick. Di ba? Kasi baka mailigaw tayo ng mga kakamping. Alam mo naman yan, pag may taong si Dick galit sa Duterte, andyan yung mga kakampihan si Gordon. Totoo yan. Halimbawa ikaw, halimbawa ako, bigla ako maging against Duterte. Ha? Kakampihan ako ng mga kakamping. Ganyan yung mga yan. Di ba? Oh. Kahit ako'y mali-mali siya sabi ko, basta Duterte titira ko, kakampihan ako. Di ba? O ito, pakinggan natin kung bakit galit na galit si Dick hanggang ngayon hindi makamove on. Tila yata nasa hinaharap pa siya. Hindi pa siya nakaka-move on sa future. Sir Dick, nasa 2025 ka na. Wala ka na sa panahon 2020. Sir, baka kasi hindi ka nakalabas ng bahay mo mula pandemic, ngayon ko lang lumabas. Sir, 2025 na po tayo, sir. Hindi naman natin sinabi hindi imbestigahan yan, sir. Red Cross ka. Dapat alam mo yan kung ano kahalagahan ng mga baha hanggang ngayon. Alam mo kahalagahan ng mga Pilipinong binabaha. Alam mo yan. At dapat mas unahin to kesa sa nakaraan. Di ba? Hindi natin sinabi hindi imbestigahan yun. Mas unahin lang to. O, ito, painggan natin. Painggan natin to si Duterte. Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Bayaran mo yan kasi ninakaw mo. Ngayon, wag mo kaming punahin na magpasok kami ng ano. At ano sa iyo? Sa Parmali to, ito yung Parmali. Matagal na to, sinagot ka na Duterte. Buti pa tong gandong presidente, siya salita, no? Yung kilala natin presidente, tahimik. Weak na, tahimik pa. Sabi, trabaho lang. Nangihingi sa kanya ng opinion. Mas makapangyarihan kasi minsan ng salita Makapagpapalubag kasi ang salita minsan Hinihingi siya ng opinion ng taong bayan. Ay, hindi, trabaho lang. Yung palengkera ng Malacanang, sasabihin, wala ka masisimot dun sa palengkera ng Malacanang na yun Puro Duterte bunganga nun. Di ba? Walang ibang binabanggit yun, puro Duterte, paghihigante. Di ba? Paingatin. Magbili ako ng Rolex kagaya ng suot mo. Nako, sino kaya may Rolex? Would it erase your criminal liability of malversing the 86 million? Kung sakali gusto ko bumili talaga, pipilitin ko. I have to get it from the savings. My savings. Ito, hindi po ngayon to Baka kasi inaalala lang natin yung pinagsimulan ng galit nitong si Dick. Di ba? Ito yon. Ibinabalik natin para sa mga hindi nakakaalam bago pala nakakarinig ng usaping ito. Pero yung mga nanay tatay alam na to. Pero sasariwaan natin sa inyo. Pero hindi naman, kaya ko naman siguro maabot yan. Yung relo na sinusuot mo. Ang magkano ba Rolex? 2 milyon, 3 milyon? Gordon, bayaran mo. Kasi kinakailangan ng gobyerno. Dahil magbili pa tayo ng maraming bakuna. Alam mo yan. Kulang ang pera natin. At naipon natin, but we have 110 million souls to worry about. So, pakiusap ko lang sa iyo, bayaran mo. Tapos na ako sa iyo pag nabayaran. Pag hindi, hahabulin kita hanggang saan. Retired naman ako, matatalo ka man, hahabulin kita. Pag inabot kita, sapakin mo yung ulo mo. Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Tinakbo pala. Sabi niya, si dating Pangulo Duterte, binalikan lang natin. Hindi mo naman kaya sa akin. Yung katawan mo,
Isang wallop lang yan. Huwag ka ngayang mayabang dyan. Doon na to. Bayaran mo. Mga kababayan ko, itong si Gordon, saan man ito mapunta sa kampanya, bago siya magsalita, magsigaw kayo, bayaran mo. Bayaran mo. Bayaran mo. Bayaran mo. Kasi ako, tanongin niya kung sino ang pinuntahan mo. Sabi mo, girlfriend mo. Ang sagot ko, wala kayong pakialam. At wag na kayong magtanong kay may asawa na ako. Kala niyo ba matatakot? Oh, ito, tignan mo. Panoorin natin ito, ha. Matagal na po ito, babalikan natin. Pero mamaya, ito yung video niya na latest na kanina. Kaya hindi siya makamove on eh. Sir, wala naman kami sinasabi, sir, na ikaw ay karapatan mo yan. Pero yung nararamdaman namin siya sa pananalita mo, yung bigla kang eksena, all of a sudden, bigla kang eksena, kalagitnaan ngayon. Sir, kilala kayong tao kahit papaano, sir. Kilala kayo. Okay sana kung netizen lang kayo ng basa-basa eksena kayo, wala kami pakialam. Kilala kayong tao, eksena kayo. Sa gitna nitong ano, alam mo, sir, ano kailangan namin, sir? Anong kailangan namin sa panahon ito? Hindi ikaw. Ang kailangan namin, sir, yung makakatulong sa investigasyong itong flood control. Sumingit ka pa, sir. Di ba? Dapat di ka muna sumingit. Ang masama nito, sumingit ka na, iba pa ang sinisingit mo. Gusto mo spotlight pa. Doon kay Duterte, sa Parmali na yan. Alam ko, matagal ka na sinoplak ni Senator Dante Marcoleta eh. Di ba? Takot ako sa Diyos. Takot ako sa tao. Pero hindi ako duwag, Mr. President. You're a bully. The Filipino people can fight back against bullies. Ito ang maaanghang na resba ni Senador Richard Gordon kay Pangulong Duterte. Imbis daw pandemya at kawalan ng trabaho ang pag-usapan sa Talk to the People, siya raw ang nagiging tila pulutan ng Pangulo. Quite frankly, Mr. President, you are boring. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi po ako duwag. Do your worst, Mr. President, as you did with... Hindi naman sa pagiging duwag yung ano, yung matapang kang physically. Duwag ka yung isang bagay na alam mo, katulad dito, panahon mo ngayong panahon Gordon, makipagtulungan sa flood control, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binubuhay mo kay Remulla yung nakaraan. Sabi ko nga, ulitin ko, hindi masamang buhayin yon. Pero unahin mo ito. Itong flood control. Yan, alam mo ibig sabihin niya, sir? Iyan ang isa sa mga katangian ng kaduwagan. Sir, katangian yan para sa akin ang isang kaduwagan. Hindi po kaduwag ka, umurong ka sa kasuntukan mo, umurong ka sa kabarilan mo, umurong ka sa kasagutan mo, hindi yon. Minsan ang hindi pagganap ng isang tungkulin at ang pag-urong sa isang tungkulin, katulad ni Lacson, at katulad nyo rin na sinasabi nyo ay uunahin ng Bangulong Duterte imbis na makatulong sa panahon ngayon, kaduwagan din po yan. Kumbaga sa Biblia nga ang termino nito mga kamangmangan. ABS-CBN. At may regulator. Kaya sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinita ni Gordon ang umano'y pag-aabogato ng Pangulo sa mga sangkot sa umano'y questionableng pagbili ng medical supplies. Attorney Duterte is lawyering for his people, the Chinese, and I ask him respectfully start lawyering for the Wala Philippines. na. Oh. Recommend Ito. yung bagong Ito, bago lang to. Ito, isang araw lang to. Ito, ata, hindi ko alam kung September 8 yata o 2025 tong interview sa kanya. Papainggan nyo interview sa kanya. sa kanya because you forwarded the recommendations for formally, no? But I'm sure nakulangan kayo dun sa trabaho ng former ombudsman, although you told me kung bakit gano'n na nangyari. Pero ngayon, ano yung inaasahan nyo sa bagong ombudsman? Isa yung kaso dyan, no? Ang dami-daming makita mo, if you go back not only sa Parmali but other crimes that have been perpetrated, I think Mr. Remulla will have his hands full at uusad din. Lalo na yun sa Parmali, very, very clear ang kasalanan ng presidente. Ilabas mo ebidensya, sir, para mas maganda ang laban. Sinabi niya pa mismo. Sinabi niya pa ako rin nagnakaw noong araw. Sinabi niya pa ako nagpa-transfer ng pera. Pinalipat ko sa PSDBM. Siya ang nag-appoint ng mga PSDBM. Pinagpatanggol niya pa yan.
Hindi, sir. Kung sinabi man ni Duterte yun, sir, dalawa lang yan. Pwedeng freedom of speech, figure of speech, or pwede naman yan, nagnakaw talaga siya, pero hindi sa pagkakataong yan, sa sitwasyon na yan. Di ba? Hindi, ganoon ang hindi natin alam kung talagang totoo siya sabi Duterte. Alam mo naman si Duterte. Pag sinabi niya mag-jet ski ako sa China, pinaniwalaan ng mga pinklawan. Ikaan niya, mag-jet ski kayo, bakit hindi? Di ba? Ganyan mga yan eh. Di ba? Kaya nagtatanggol kay Michael Yang na mabuti raw tao na yan raw ay nagpapasok ng investments. Lahat yan magpapatunay na talagang pinagtatakpan niya. At makikita mo, technically, pag hinanap mo ngayon sa family, makikita mo talaga walang kalaban-laban niya mga yan. You cannot give a contract to somebody who's totally unqualified financially and legally. Hindi mo pwedeng ibigay yun. Yun lang, madadali na yung mga yan. Pero bakit malakas sa loob nila? Dahil nakatakip sa kanila yung Pangulo ng Pilipinas na kaibigan ng Pangulo ng Pilipinas yan. So, now is the time for all good men to come together because if we do not do that, then forever Amber the Filipino is going to be victimized by these people. What exactly are you saying here, Senator Gordon? Are you saying President Duterte benefited from the family transactions? I'm saying that he is part and parcel of the conspiracy to fleece the country of at least 11 billion to 47 billion in the family scandal. He tolerated May it. dadagdag pa ba, He Senator? appointed the people. He appointed the people. Umabot kami doon sa 11 billion. At kung papakita ko sa inyo, yung recital, nung lumalabas sa pera araw-araw, isang araw maglalabas ng 2 billion, 1 billion. Abay, magugulat ka. Hindi ba dapat kung matino yung presidente, uy, ba't kayo nagbabayad ng ganyan? Sige, Kamu yung sinasabi niya 3 taon nakalipas. apat na yata. Di ba? Kung yung galing mo, sana, ipaubaya mo muna yung flood control. Di sana, nasusolve nyo na. Hindi eh. Nakikita namin, sir, yung galit mo sa puso mo. Hindi yan para sa taong bayan, sir, nakikita ko. Ayan ang teorya ko, nyo sa AMLA, saan galing ang pera yan? At makikita nyo, pag pinakita natin yan, malaman yan, halimbawa, on May 8, 2020, namili sila naglabas sila ng 3.82 billion. 3.82 billion. On June 9, naglabas sila 2.87 billion. On June 10, naglabas sila 245.846 million. Ang lalaki ng pera. Now, sipin mo, meron tayong money laundering, ay ba dapat galing ang pera niya sa land bank, government corporation yan. Kayang-kaya ng ombudsman, kayang-kaya ng tinatawag nating AMLA na pasukin yan at hulihin kagad. Bakit hindi ginagawa? Takot kay President Duterte. Alam mo no, pag yung tinatalakay niya parang, sir, 2025 na ngayon, sir. Sir, bakit ang topic niyo dyan pa rin, sir? Napag-ahalatan kay sir yung puso niyo, sir. Dahan-dahan lang, sir, Dahan-dahan lang, sir. 2025 na, sir, ngayon. Huwag kayo mabuhay sa 2022. Di ba? Unahin ngayon, sir. Hindi yan, sir. Hindi naman natin, ulitin ko hindi natin sinasabing wag nang etong pakinggan tong sinasabi ni Gordon. Di ba? Kung talaga may anomalya doon, hindi sundan natin yan pagkatapos itong control na to, flood control na to. Hindi sa panahon ngayon, sir. Hindi sa panahon ngayon. Bigla mong isisingit porket si Rimulya na. Sus naman, kasi alam mo si Rimulya, alam mo, ang pumuputok na balita, allegedly, na kaya umupo si Rimulya dahil ididi ng mga Duterte. Tapos ngayon papasok kayo, mga butring to. Di ba? Signal doon, puproteksyonan niya yan. To the point na minumura niya ang Senado, minumura niya lahat kami, ay talaga makikita mo, matatakot ka talaga. Dahil dinadaan niya sa panduduro, intimidating. At pag ikaw na-intimidate, talo ka na. May dadagdag pa ba siya ngayon? Because naka-file na yung di ba, formally case. May dadagdag pa ba si President Duterte? Because yung yung report mo sa Senate Blue Ribbon, hindi pinirmahan ng mga senador, di ba? Dahil kasama siya. It doesn't matter. Dahil kasama siya. Pero ngayon, pwede pa siya idagdag. Yes, it doesn't matter because lahat ng ebidensya doon was taken under oath. So you can confront the witnesses. You said this. Under pain of perjury. Dali ka. So, hindi porke hindi pinirma nyo, walang silbi yun. It's under oath. So, dapat abulin siya. Your report was Hahabulin siya nasa ICC.
Talagang galit talaga siya, no? Pati si Triniling yan, hindi nang galit kay Duterte, no? Hindi na para sa taong bayan yung ba't sila nagagalit, eh. Nagalit sila personal na, eh. Oo, totoo lang. Di ba? Hindi katulad nila yung mga pinklawan, wala namang ginawa si Duterte sa kanila. Galit na galit sila kasi nga, dun sa mga kaibigan nilang galit si Duterte. Nakanti ni Duterte. Kaya eto, mga to, personal na kinanti ni Duterte. Galit na galit sila, hanggang ngayon, eh. Completed, was it 2021, Senator? Or I believe so. I believe so. 2021. So valid pa yon until today. Pwede pa yon Oh, yeah. habulin ng ombudsman. It doesn't die because the statements are there. Hmm. And the statements say that all these statements were made by the people. Alam mo, parang ito katumbas yan kay Gordon, eh. Eh di may utang sa yung kaibigan mo ng 5,000. After 3 years, nag-Amerika siya. Pagbalik ng kaibigan mo sa Pilipinas, after 3 years nagkita kayo, sisingilin mo siya, uy, yung utang mo sa akin 3,000. Di ba awkward? Di ba awkward? Ganon. Involved in Farbali. Kawawa nga si Duque. Si Duque, dapat nag-resign siya nung pinipilit siya, eh. Eh, hindi siya makapag-resign. Takot rin siya. Dahil, hindi siya sinasabi ng presidente, ako nag-utos sa yan. Kahit sa sandali niya, akong bahala. Ginagano niya, eh. You can see in the testimony of the president, araw-araw, lumalabas siya sa TV. At sinasabi niya, walang kasalanan ng mga tao ko, akong bahala. Ayan. Di ba ganun rin doon sa killing ng mga Pilipino? Ang sinasabi niya, sige, patayin niyo yan, akong bahala. I will protect you with my life. Hanggang sinakay siya doon sa aeroplano. Sabi niya, I did it. O ngayon, I did it. Ngayon, papahingi sila ng pagkakataon na mailabas siya. At magkaroon siya ng furlough. Eh, my gosh, I mean, ano ba naman tayo? Talaga bang gano'n na tayo kaulok? Hindi, sir. Ikaw lang may sabi niyan, sir. Nanghihikayat ka pa. Di ba? Yung blood control, sir, unahin mo, sir. Di ba? Ang titindi ng mga to. Talagang harap-harapan na, eh. Porque kasi sa social media, harap-harapan Duterte tinutukoy. Kaya itong mga to nakikiangkas. Total naman, eh. Pag Duterte tinukoy ko, hindi ako halata nakikiangkas. Kasi yun naman talaga trending ngayon, eh. Di ba? Oh, yun lang po ang ating reaction video sa araw na to. Maraming salamat po sa inyo. Binalikan natin yung ibang nakaraan. Ito ay itong pag-uusap na to. Nakarang araw lang to. Yung kanina pag-uusap, nakaraan pa yun para mas ma-recap kayo sa nangyari kung ano talaga nangyayari at kayo na maghusga. Salamat po na napakarami sa inyong lahat.